Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos yung kontrobersya dito sa nangyari sa Game 1 ng San Miguel at TNT. At base dito sa mga reports na lumalabas, nakita natin itong PBA Technical Committee Head na si Eric Castro ay panayang punta sa mga sports programs para magpaliwanag. At base dito sa mga lumalabas na mga reports, huwag na tayo magtaka kung yung mga referees ay masuspend na rin dahil dito sa naging tawagan na nangyari dun sa dunk ni Motaw Tua. Pero ang pinakamatindi rito ay sinabi raw nito si Eric Castro sa isang panayam na yung mga referee mismo hindi sigurado na iyon ay interference. Hindi sila sigurado na basket interference yung nangyari kay Motaw Tua. Kaya hindi nila tinawag. At diyan lalo nating masasabi na itong SMB, yan lalo dahilan kung ba't na yung mga fans nila ay nagagalit. Dahil kung yung mga referee mismo ay hindi sigurado, bakit pa nakailam itong PBA Trade Committee? Kaya mukhang ganyan nga nangyari ngayon at base dito sa nakikita natin, mukhang hindi ito matatapos na lamang basta-basta. Kaya nga hindi na ako magtataka kung itong mga referees ay masuspend na rin at baka pati ito si Eric Castro. At nagtatanong na rin yung maraming mga fans kung ito bang si Commissioner Willie Marcial ay dapat na rin mapalitan dahil sa mishandling niya dito sa pangyayari. Hindi pa natin natitiyak kung ano magiging sitwasyon dito pero mukhang ganyan nga ang sitwasyon. At syempre kung sakasakali napalitan to si Willie Marcial bilang commissioner o masuspend yung mga referee, ang ituturo dyan ng mga fans ay baka yan ay pakana ng SMC para makaganti. Pero hindi pa natin natitiyak kung ganyan nga magiging pangyayari. Ang maliwanag lang ay parang hindi pa rin kontento itong San Miguel kahit nagdesisyon na sila na hindi sila magpa-file ng protest. Ayon kasi dito sa San Miguel Beer, kaya daw sila hindi magpa-file ng protest ay dahil pinangunahan na sila nitong PBA. At sinabi nga nila, yung press conference ni Eric Castro ay binaliwala na yung protesta nila dahil sa technical committee rin babagsak yung magiging desisyon. Kaya nag-decide na sila na hindi mag-protest. Ngayon, ang magagawa na lang ng SMB ay bumawi dun sa actual na game kung saan kinakailangan nilang talunin ng TNT. Siyempre, alam natin na mag-iiba ang enerhiya ng San Miguel pagdating dito sa Game 2. Siyempre, must win yan. Mahirap na mabaong ka ng 2-0 kontra dito sa TNT. Pero siyempre, dahil sa tingin ng San Miguel, ay dapat sila ang nanalo dito sa Game 1. Kaya nga yan ngayon ang magiging matindi para dito sa labanan dyan. Kung sakasakali na hindi baguhin talaga ng PBA o hindi malang suspindihin yung mga referee, hindi na tayo magtataka kung sakasakali na magkaroon ng pagbabago dito sa laro ng SMB. Sigurado na umpisa pa lamang ay didiinan na nila itong TNT Tropang Giga. At kinakailangan nila siyempre makabawi. At alam din natin na para sa mga fans, kahit ano man ang mangyari, hindi na siguro nila makakalimutan yung Game 1. Dahil sabi nga nung iba, kahit mag-champion ng TNT dito, babalikan ng mga tao yung nangyari dito sa Game 1. At ang malungkot nga dyan, hindi naman kinakailangan ng TNT ng tulong ng mga referee para talunin itong San Miguel Beer. Kaya very unfortunate talaga yung naging sitwasyon dito. Pero sabi nga nila, tapos na yan at nangyari na. At kinakailangan na lamang talaga na masiguro na sa mga susunod na araw ay manatili na mas maganda yung tawagan ng mga referee at consistent para naman hindi na maulit yung ganitong pangyayari kung saan nakita natin na apektado yung buong laro at yung buong final series na mismo. Ito namang Barangay Ginebra, ayon dito sa mga kausap natin dito sa mga nakakaalam sa loob, ay pinag-aaralan na raw kung bibitawan pa ba nila itong si Isaac Go. Si Isaac Go ngayon yung center ng Barangay Ginebra na matagal nang hindi nakapaglalaro dahil ito ay palagi na lamang may injury. Ganyan din ang naging sitwasyon kasi dito kay Isaac Go nung nasa Terra Firma Jeep pa. So sa ngayon mukhang ang gagawin daw ng Barangay Ginebra ay sisiguraduhin nila na pag-aaralan yung sitwasyon dito kay Go kung ito ay mananatili sa taynapan ng Ginebra o kung matitrade na. Kaya kinakailangan talaga na gumawa sila ng matinding pag-aaral dito. Kaya kinakailangan itong tinatawag ng Barangay Ginebra na i-evaluate yung mga possible trade options. Maraming mga teams naman ang magkaka-interest dito kay Isaac Go dahil mahusay pa rin naman to na player. Kahit nga sabihin na natin palaging nai-injure.
Nandyan, for example, itong Phoenix Fuel Masters na nangangailangan ng big man ngayon kaya pwede nilang makuha itong si Isaac Go. Nandyan din syempre, of course, alam natin yung iba pang mga teams katulad ng Converge, Rain or Shine Elasto Painters, at syempre alam natin pati na rin yung iba pang mga teams dyan. Ang kinakailangan na naman talaga dito, sabi nga nila, ay masiguro itong PBA na sa mga susunod na araw, yung mga trades involving Isaac Go ay kailangan nilang pag-aralan mabuti dahil injury prone nga ito. Pero kung ikaw ang Barangay Ginebra, ang kinakailangan na lang talagang gawin dito ay siguraduhin na big man din ang magiging kapalit ni Go. Dahil yan ang kinakailangan ng Ginebra ngayon. Kung makakakuha sila ng isang center na magiging kasing lakas ni Japet Aguilar, for example, yung bang tipong Stan Hardinger o Brandon Roser ang kargada, magiging malaking tulong ito para dito kay Coach Tim Cone, at yan ang dahilan kung bakit marami naniniwala na ito'y gagawin ng Ginebra. At ang huli nating balita ngayon, ito nga bang PBA ay magkakaroon ng malaking problema sa darating na season. Hindi kasi malaman kung ilang teams ang maglalaro. Dahil nga itong Terra Firma Jeep ay officially nag-disband na, pero yun daw pagbenta dito sa Zamboanga Valientes ng Terra Firma ay baka hindi naman matuloy. So, paano mangyayari ngayon dito? Parang ang labo nung naging sitwasyon dahil kung hindi pala matutuloy yung pagbili ng Zamboanga Valientes dito sa Terra Firma, anong mangyayari sa Terra Firma at sa mga players nito? So, iyan ngayon ang magiging problema ng liga. Mukhang hindi rin natitiyak natin, pero sinabi ni Commissioner Marcial at parang very confident siya na sa darating na season ng PBA ay magiging hindi magbabago yung numero ng mga teams na sasali. So parang meron siguro silang backup plan. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang na i-issue na official statement ng PBA tungkol sa bagay na to, at hindi tayo magtataka kung sa mga susunod na araw baka after pa nitong finals tsaka magkaroon ng official statement. Kinakailangan maglabas na ang PBA ng statement bago maganap yung draft dahil yung number 1 pick nandito sa Terra Firma. Ang Terra Firma ngayon ay disbanda, pero yung bibili sa kanya ay baka hindi pala matuloy yung pag-purchase. So kinakailangan bago mag-umpisa yung draft ay meron ng solusyon ng PBA dito sa posibleng maging problema sa Terra Firma. Kaya nga abangan natin yan dahil sigurado na magiging very important ito para dito sa PBA, lalo na at gusto nilang masiguro na yung kanilang magiging aksyon ay tama para dito sa buong liga dahil very important itong darating na season sa PBA. At syempre alam natin maraming mga magagaling na player ang sasali at yung Terra Firma ang unang-una na kukuha dyan sa mga iyan. Binabati muna natin si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si RG Bueno at Dalina family, si Katsakino Dokusin, si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, Michael D., Anthony Alon, si Enju, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer at lahat ng ating mga regular na subscribers at viewers.